Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Pilipinas matapang na sinagot ang China matapos angkinin ang Ayungin Shoal. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Sa pagtanggi na sundin ang mga kahilingan ng China, hiniling ng Pilipinas sa Beijing na tanggalin ang mga ilegal na istruktura nito sa West Philippine Sea. Noong Huwebes, ang Department of Foreign Affairs ay naglabas ng matinding pahayag laban sa China bilang tugon sa pinakabagong panghaharas ng China sa West Philippine Sea. We call on China to remove all these illegal structures, cease reclamations in South China Sea, and be accountable for the damages caused by these illegal activities. Third, the Philippines has not entered into any agreement abandoning its sovereign rights and jurisdictions over its EEZ and continental shelf, including in the vicinity of Ayungin Shoal. Nabanggit ng DFA na ang Panganiban Reef ay isa na ngayong militarized artificial island dahil sa mga aksyon ng China. Sa kabila ng pagsalakay ng China, nanindigan ng DFA na ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng exclusive economic zone at continental shelf ng Pilipinas. Nauna nang inakusahan ng Beijing ang Pilipinas na pumasok sa Ayungin Shoal nang walang pahintulot ng China. Ayon sa DFA, hindi maaring legal na gamitin ng China ang soberanya sa Ayungin Shoal, dahil ito ay malinaw na lampas sa 200 nautical miles maximum maritime entitlement para sa isang exclusive economic zone sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, kasunod ng pagsalakay ng China noong ika-10 ng Nobyembre sa karagatan ng Pilipinas. Hinimok ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin ang Pilipinas na agad na itigil ang paggawa ng maritime provocations at hilahin ang BRP Sierra Madre na nakatalaga sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Wang na ang hakbang ng Pilipinas na ayusin ang barko ay isang pagtatangka na permanenteng sakupin ang Ayungin Shoal, na ayon sa kanya ay lumalabag sa internasyonal na batas, ngunit tinutulan ito ng DFA. Sinabing mahirap isipin kung paano maituturing na pagbabanta sa China ang mga legal na aktibidad ng Pilipinas na ito. Nagharap naman si US Defense Secretary Lloyd Austin at Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro sa Jakarta. Sa kanilang pagpupulong ay kapwa kinundena ng dalawang opisyal ang patuloy na panghaharas na ginagawa ng China sa mga barko ng Pilipinas na naglalayag sa may bahagi ng West Philippine Sea. Kabilang rin sa mga hinaharas umano ng China ay ang mga sasakyang panghimpapawid ng Estados Unidos na lehitimong nag-ooperate sa nasabing rehiyon. Ginawa ng dalawang opisyal ang pahayag matapos nga ang naging pagpupulong sa sidelines ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Defense Ministers Meeting Plus sa Jakarta, Indonesia. Tinalakay ng dalawang opisyal ang kahalagahan ng pagtataguyod ng lahat ng mga bansa na makapaglayag, magpalipad ng eroplano at mag-operate ng responsable. Ito, aniya, ay pinahihintulutan naman ng international law. Ang pahayag rin na ito ay ginawa sa kabila ng dumiraming pagkabahala ng mga foreign government sa panghaharas ng China. Tiniyak naman ni US Defense Secretary Austin ang commitment ng Estados Unidos na tumindig para sa Pilipinas. Alright, so it's going to take a couple of minutes for it to reach its proper altitude. So we're going to wait for that. While we do that, we're going to go over and the narrator is going to start the explanation of the event. Taking up their positions in the P-150 command space located P-300 fire support vehicle of the Philippine Marine Corps. These vehicles are equipped with a range of armaments that can strike targets at considerable distance. In addition to their role in coastal defense operations, they provide armor-protected transport and fire support to ground units in various types of operations. Troops from 59th Marine Company can be seen laying their 81mm Expal mortars towards the enemy vessels.
This light mortar system allows quick deployment and movement with high accuracy and range up to 6,900 meters. Another coastal defense asset in front of you is the 40 up to 11,000 yards away. Isinagawa kahapon November 16, 2023, sa Puerto Princesa City, Palawan ang Maritime Domain Awareness Integrating and Marine Operating Forces Capability on Coastal Defense Operations. Layunin ng pagsasanay na ito na may handa ang sandatahan sa iba't ibang pangyayari at maaring hamon sa seguridad ng bansa, at mas mapaganda at mapalakas ang ugnayan ng mga kalahok mula sa Philippine Marine Corps, US Marine Corps, UK Forces at Japan Forces. Ang pagsasanay ay parte ng kamandag o kaagapay ng mga mandirigma ng dagat 2023, na nagsimula noong ika-9 ng Nobyembre. Makikita dito na pinalipad ang isa sa US Marines ng RQ-20 Puma o Small Unmanned Aerial System upang tingnan ang paparating na vessel kung ito ba ay kalaban o hindi. Kapag nakumpirma na ito ay kalaban, bago magpapadala ng mensahe ang Maritime Sensing Team sa Coordination Center, pagkatapos nito ay magpapadala ang Philippine Marines ng mortar, armas at anti-air guns upang protektahan ang ating baybayin at mataboy ang vessel ng kalaban. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.